Magandang gabi po sa inyong lahat. Simulan po natin ang gabing ito sa isang panalangin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, help of Christian, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa pagdiriwang ng 75th anniversary ng parokya, ako po ay natasan ng magbigay ng pagninilay sa tatlong salita: pasasalamat, pagdiriwang, at pagtatalaga. Pasasalamat, pagdiriwang, at pagtatalaga. Ano po? Hindi ko po alam kung meron pa dito, buhay pa, na naroon na nung ginawang parokya ito. Meron po ba dito buhay pa? Ano po? Nanay kayo, inabot nyo ba nung ginawang parokya ito? Mga 95 na kayo, nanay. Hindi pa naman. Ano po? Ayon sa pag-aaral, yung po mga mega churches na tinatawag sa ibang bansa, meron din tayo sa atin, ano po, nabubuhay lang sila sa 30 hanggang 50 taon, 30 to 50 years. Yung pong sikat na mega church sa Estados Unidos, ngayon nagsisimula ng bumagsak na po. Kung saan dati 50,000 ang umaten sa kanilang mga pagtitipon, ngayon 18 na lang. Saan napunta yung iba? Yung iba naman dahil namatay yung founder, nagsara ang simbahan. Ang problema ay naging personality oriented. Ngunit ang ating po mga parokya, alam ninyo yan, o kahit sa ibang bansa, ang mga parokya ay tumatagal hanggang 400 taon, 500 taon, ano po. Bakit? Sapagkat ang ating mga pagdiriwang ay hindi nakatuon sa isang tao, kundi sa tagapagligtas. Bakit mahalagang tayo ay magbalik tanaw? Bakit mahalaga na alam natin ang kwento ng ating kahapon? Nadinig nyo na ito. At palagi ko po itong sinasabi, pag walang kwento, walang kwenta. Di ba ba na? Pag walang kwento, walang kwenta. Kasi wala kang ipagpapasalamat. Ikalawa, wala ka man lamang pagpupulutan ng aral. Pagkamisa, naiiwan tayo sa karanasan. Pero hindi tayo nagtatanong, ano ang itinuturo ng Diyos sa atin? Ang mga bata, nagrereklamo lang sa hirap, hindi tinatanong kung ano ang kanilang natutunan sa panahon ng hirap. At palagi ko rin po itong sinasabi, ang kalaban ng pag-unlad ay dahil gusto lang natin ang magaang buhay. Kaya hindi umuunlad,
hindi nagtatagumpay kasi gusto lang madaling buhay. Sabi nga nila, if you want to develop a muscle, you must be willing to carry some weights. Ano po? Kung gusto nyo magkaroon ng muscle, dapat nagbubuhat kayo. Hindi lang kutsara at tinidor ang binubuhat ninyo. Ano po? Yung iba naman, pagpasok sa gym, mag-gym, magbubuhat, ano po, isang araw pa lang. Kinabukasan, maghuhubad, haharap na sa salamin, agad. Titingnan na kaagad kung may muscle na. Hindi naman, wala namang tagumpay na maghapon. Hindi mo ba na? Kasi alam natin, you can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. You can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Ang pagdiriwang ng ika-75 years ng parokya ay dahil mayroong nagtanim 75 years ago. Mayroong naglakas loob. Mayroong humarap sa mga takot. Hinarap ang maraming pag-aalinlangan at pasensya na kayo. Pagkamisan, pag parokya ang pinag-uusapan, pari lang nakakaintindi. Bakit? Yung mga parokyano naman, nag-aantay lang, di ba ba na? Kadalasan. Pag nahihirapan, ayaw na. Pero, pag naging matagumpay, gusto nila, kasama sila sa picture taking. Gusto nila, pag mayroong souvenir program, nandun sila. Pero pag tinanong mo, anong ginawa nila? Sorry, yung iba walang ginawa. Nagpa-picture lang. Mahalaga, ano ang pinagdaanan ng parokya? Bakit ako nangingiti? Kasi alam naman ninyong palipat-lipat kami ng assignment, di po ba? No? At meron kami kanya-kanyang kwento ng karanasan sa mga parokyang aming napuntahan. Meron kang parokyang ikaw ay masayang-masaya na gusto mong balik-balikan. May parokyang gustong-gusto mo na ayaw mong umalis. Di po ba, na? Meron din mga parokyang parang sinisindihan ng puwet mo na gusto mong ilipat ka na. Di ba? At kayo, ang mga parokyano, alam ko ganun din kayo. Alam ko. Dati, ina-announce sa Christmas kung sino ang bagong pura paroko ng parokyang ito. Di ba ba na? At tinigil na yun, tinigil na. Bakit? Alam mo kung sino yung gusto ng mga tao eh. Pag sinabi, ay, si Father Alex, di ba na? Tuwan-tuwa. Pero pag sinabi, ay, si Father ganun, ay, bakit siya? Di ba na? Totoo naman. Totoo naman. Ito yung sasabihin, bakit siya? Ha? Hanggang kailan yan? Di mo ba na? Pag sinabing 4 na taon, ang tagal! Di ba na? Ang tagal! Pero pag gustong-gusto mo, ay, sana, Father, mapahaba pa kayo. Di ba na? Kanya-kanya tayo na kwento. May paring gusto, may paring ayaw. Di ba? Ay, hindi naman pare-parehas ang pari. Doon sa isang parokya na pinuntahan ko, sinumpa ako ng barangay captain. Di ba? Ayaw niya talaga sa akin. Dahil itinama ko ang araw ng piyesta ng parokya. Ano pa? Itinama ko. Magkaiba naman yung foundation day sa piyesta ng patron. Ha? Itinama ko lang yung piyesta ng patron.
Ang hirap naman no, birthday mo, January, gusto nila sa May sila magse-celebrate ng birthday mo. Hindi naman maganda, di ba ba? Ano ba? Di ba? Kung talagang mahal mo ako, ipagdiwang natin yung birthday ko, hindi yung kung kailan mo gusto. At yan ang mga hidwaan. Hidwaan, mga karanasan sa parokya. May kanya-kanyang kwento. At kung huwag nyo na sasagutin, isipin nyo na lang. Di ba? Sa mga dumaan na kura-paroko, I'm sure may gustong-gusto kayo. Di ba ba na? May gustong-gusto kayo. Sasabi, ang galing-galing mo. Di ba? Ang bait-bait mo. Ano pa? At mayroon din kayong sinasabi ng, ang sungit-sungit mo. Ano po? Palaging mainit ang ulo. Ay, naku, yung kura-paro kung yung walang ginawa kundi mag-second collection. Di ba? Di ba, anak? Oh. Talaga. Ang 75 years ay hindi lang taon, kundi binabalot ito ng maraming kwento. Maraming kwento. Naku, saan minsan, hindi nyo alam na yung pare ay tulala. Tulala si Father. Hindi makatulog. Kasi hindi alam kung saan kukunin ang pambayad ng Meralco. Paano? Mabuti sana kung pwedeng pag naningil ang Meralco, sasabihin mo, sige po, isasama na lang namin sa intensyon ng misa. Di ba ba? Hindi naman pwede. Di ba? Ang empleyado ay sumasahod. Nagbabayad ka ng tubig, nagbabayad ka ng ilaw, nagbabayad ka ng telepono. At hindi yan naiintindihan ng maraming parokyano. Kasi ang alam lang nila, nagmimisa, nagbibinyag, nagkakasal, nagble-bless ng patay. Diyan lang umiikot ang pagkaintindi ng maraming parokyano sa buhay ng isang pari. Isipin nyo, sa dinami-dami ninyo, pinipilit ni Father na pagbigyan lahat. Di pa ba na? Ako po ay nagpipilgrimage at sabi ng mga kaibigan ko, sana naman Father, pag namatay ako, wala kang pilgrimage. Sana misahan mo ako. Di ba ba? Sabi kayo, oo. Kaya lang, i-schedule natin. Para pag namatay kayo, nandito ako. Di ba ba? Kasi, ang daling magtampo sa pari. Napakadaling magtampo. Minsan, na-late ako sa misa dahil mayroong isang may sakit na naghihingalo na kailangan kong pahiran ng langis. Namili ako, misa o naghihingalo. Kung ikaw ang naghihingalo, gusto mo unahin ka ni Father, di mo ba? Tinansya ko, kaya pa naman. So pinuntahan ko. Pinunasan ko ng langis. Pagbalik ko, late ako sa misa. Galit ang mga tao. Galit. Ano ba naman yung paring yan? Late. Galit sila. At nang pinaliwanag ko, sabi nila, ba't mo inuna yun? Ba't mo inuna yun? Father, may misa ka. Di ba, anak? Kaya tanong ko sa kanila, kung ikaw ang naghihingalo, anong gusto mo? Di ba ba, anak? Gusto mo rin, uunahin ka. Di ba, anak? Ano ibig ko sabihin? Kapag sariling kapakanan, gusto natin, una tayo. Una tayo. Maraming kwento. At alam ko, meron kayong kanya-kanyang kwento tungkol sa parokyang ito. Gusto ko pong balikan ninyo mga kwentong yun. At itanong nyo sa inyong mga sarili, ano ang aral na itinuro nito sa akin? Anong natutunan ko? Anong natutunan? Sapagkat ang ating mga karanasan ang humuhubog sa atin
sa ating mga pagkatao. Inuulit ko, ang ating mga karanasan ang humuhubog sa ating mga pagkatao. Meron ka bang dapat ipagpasalamat? Yun ang tanong. Meron ka bang dapat ipagpasalamat? At ang aking sagot ay, kung buhay ka pa, may dapat ka ipagpasalamat. Di po ba, anak? Na ang parokyang ito ay naging bahagi ng iyong paglalakbay bilang isang mananampalataya. Bilang isang mananampalataya. Mahalaga yun. Ano ang iyong ipinagpapasalamat? Ang pagpapasalamat ay isang pagtanaw ng utang na loob. Ang pagpapasalamat ay pagtanaw ng utang na loob. At ang utang na loob, palagi ko mong sinasabi, hindi ito nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Tinatanaw natin ang utang na loob. Sapagkat ang karanasan ay hindi nababayaran. At mahalagang mahalaga na tayo po ay nagpapasalamat. Dahil ang pagpapasalamat ang dahilan kung bakit nagiging masaya ang ating buhay. Hindi lahat ng masaya marunong magpasalamat. Pero yung mga marunong magpasalamat, masaya. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Kung reklamador ka, malungkot ang buhay mo. Malungkot ang buhay mo. Or kaya ka malungkot ay dahil reklamador ka. Kaya ka malungkot dahil hindi ka marunong magpasalamat. Tingnan nyo ang inyong mga anak. Sino sa kanila ang reklamador? At sila yung mga hindi marunong magpasalamat. Kung saan, pag binigyan mo, ang tanong ay, ito lang. Ito lang. Hindi nagsasabi na, salamat. At ang malungkot na kwento ngayon, ang daming tao na hindi na marunong magpasalamat. At dahil dyan, hindi sila nagsisimba. Alam naman natin ang Eucharistia ay isang pasasalamat. Kaya, kung wala kang dahilan para magpasalamat, hindi ka nagsisimba. Feeling mo, ang iyong naabot ay kagagawan mo lang. Feeling mo, kaya mong gumising ng ikaw lang. Nakakalimutan mo na kaya tayo nagigising sa umaga ay dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. Maraming taong nagplano kahapon kung anong gagawin nila ngayon, pero hindi na sila nagising. Hindi na sila nagising. At kaninang umaga, maraming nagplano kung anong gagawin ngayong gabi, hindi na sila umabot. Bakit? Hindi natin hawak ang buhay. Hindi natin hawak ang buhay. Maraming mga bagay-bagay sa buhay natin na kailangan nating tanggapin na hindi natin ito hawak. May mga tao bang hindi natuwa na tinayo ang parokyang ito? Sigurado ako meron. Merong mga hindi natuwa. Nagalit. Hindi lang hindi natuwa, nagalit. Na kung saan, bakit dyan? Di po ba, anak? Bakit dyan?
na kung saan marahil nung binibili ang lupang ito at sila ay nakatirik dito at sila ay pinalipat, siyempre galit sila. Di po ba, no? Galit sila sa mga Salesiano. Ha? Pero, nang binigyan naman ng scholarship ang kanilang mga anak, hindi rin sila marunong magpasalamat. Maraming kwento. Di ba, na? Maraming kwento. Ang gustong-gusto kong kwento, yung isang matanda na late sa misa, nag-homily ako, lakad ng lakad. Lakad ng lakad. Gusto niyang umupo sa harapan. Puno na. Tinitingnan niya yung mga nakaupo. Gusto niyang may umalis para siya'y makaupo. Ano po? Tinatanong ko ang sarili ko, aantayin ko bang maupo ang matandang ito bago ako magpatuloy? Ay kung aantayin ko, baka hindi na matapos, di ba ba? Iniisa-isa niya. At pagkatapos ng misa, pinuntahan niya ako, sabi niya, Father, sorry, na-disturb mo kita sa homily mo kanina. Sabi ko, tahimik lang ako. Sabi, pasensya ka na, Father. Kasi matanda na ako. Mabagal na ako. Ang dami ng masakit sa katawan ko. Malabo ng mata ko, kaya gusto ko sa harap. Mahina na ang tenga ko, kaya gusto ko sa harap. Lahat na lang sinabi. Di ba ba, anak? Lahat na lang. Gusto ko sabihin, kung maaga kayong dumating nanay, may maupuan kayo. Di ba ba, anak? Sa Greenbelt, dati nakalagay, for senior citizen. Yung upuan. For senior citizen. Walang gusto umupo. Hindi nila matanggap na sila'y matanda na. Pero pag walang maupuan, doon sila magsisiksikan. Diba? Kaya sabi ko, Nanay, ilang taon ka na ba? Sabi niya, 85. Nanay, ang dami niyong reklamo. Dapat napatay na kayo. Habang tayo tumatanda, dapat puspos ang ating kalooban ng pasasalamat. Habang tayo tumatanda, dapat ating mga kalooban ay puspos na pasasalamat. Ang daming dahilan para magpasalamat. Pasalamat tayo na sa nakalipas na 75 taon, meron kayong simbahan, meron kayong kura paroko, di ba ba, ano? Na kung saan may mga simbahan na walang kura paroko. At sabi nga ng isang kwento, Paskong Pasko, nakaupo lang kaming mga tao. Wala kaming misa. Kasi, namatay ang aming pura paroko. Di ba? Baka yun answered prayer eh. Kasi meron naman mga parokayano sabi, sana mamatay na yan, sana mamatay na. Di ba ba? Maraming nagsasabi, sana mamatay na yan. Di ba ba? Galit kay Father eh. Di ba? Yung mga tao iniwan ng simbahan, pinili, ang iglesia ni Batman, di ba ba na? Pero nung namatay, gusto nila sila ay babasbasan. Iniwan mo ang simbahan, pero nung ikaw ay bago ilibing, gusto mo ikaw ay babasbasan. Nakalimutan mo kasi ang iyong pinanggalingan. Isa pang kwento na kung saan sa isang parokya na na-assign ako, aba, 2 linggo na ang patay, hindi pa nalilibing. Sabi ko sa aking sekretary, sabi ko, ba't hindi pa yung nalilibing? May inaantay ba yan? Sabi ko, pag 2 linggo ka nang nasa kabaong, hindi pa naman uso no ng
cremation, so nasa kabaong yun. Di ba ba? Maitim na yan. Di ba? Natutuyo na ang balat yan. Ha? Sabi ng secretary, baka nga may inaantay, Father, baka may inaantay. Tapos, patapos na ang pangalawang linggo, sinundo ako. Sabi, Father, baka naman pwede niyong i-bless yung patay sa kanto. Sabi ko, sige, sige. Di ba? Ayaw ko naman akong dahilan. O di, pinuntahan ko. Sa totoo lang, ayaw kong tingnan yung patay. Baka mapanaginipan ko eh. Ano po? Pangit na eh, pangit na. Ano po? Ang katabi lang ng patay, yung nanay niya. Nanay niya. Yung ibang tao, nandun lang, malayo. Isipin mo, may sala, pero nandun lang sila. Ayaw nilang sumama. Total, kaming dalawa lang naman. Di, nagsimbulaan ako sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi sumasagot, Amen. Ako na rin, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, hindi sumasagot. Sumakin din, di ba? Ang hirap magbasbas ng hindi man lang sumasagot yung binabas pamilya, di ba? Ay di, dali-dali mo. Di, pagbasa, binali-dali ko, lahat, pagbabasa. Pag-wisik ng holy water, inaano ko yung nanay, ayaw, di po ba? Tapos na, nakikiramay po ako. Ganun lang. Umalis na ako. Nung hinatid ako ng tricycle, sabi, mabuti, nagpa-bless na, Father, no? Sabi ko, ang tagal na nga niyan eh. Sabi niya, alam niyo, Father, iglesia yun. Iglesia. Bakit nagpa-bless? Dati yung Katoliko, wag daw siyang ililibing nang hindi siya nabibindisyonan ng pare. Sabi ko, kung nalaman ko, hindi ko talaga bibindisyonan yun. Ano po? Kung nalaman ko, talagang hindi lang yung kabaong ang winisik ako ng holy water, yung buong bahay. Di ba? Mahirap yung ganun eh. Mahirap yung ganun. Hindi ka naging bahagi ng parokya. Kaya, wala kang dapat ipagpasalamat. Ngayon, narito tayo at sana pagbalik tanaw kayo. Ano ang inyong ipinagpapasalamat? At tatandaan po ninyo, ang mapagpasalamat na puso ang dahilan kung bakit nagiging masaya ang tao. Huwag niyong kakalimutan yun. Kaya pag kayo may problema, daanan nyo lang. Ipagpasalamat ninyo. Panginoon, salamat. Diba? Salamat po sa problemang ito. Alam ko may tinuturo kayo. Ikalawa, pagdiriwang. Hindi ka lang nagpapasalamat, dapat mayroong selebrasyon. Bakit ba tayo nagsiselebrate pag birthday? Bakit? Kasi nagpapasalamat tayo, hindi po ba anak? At ikaw sa iyong pagdiriwang, hindi mo lang binabalikan ang iyong kahapon, nagkakaroon ka ng panibagong pananaw. Kung ang Diyos ay itinaguyod ang parokyang ito sa nakalipas na 75 taon, umaasa ka na sa mga darating na panahon, itataguyod pa rin ito ng Diyos. Kaya may dahilan para mag-celebrate. Anong klaseng celebration? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong plano ni Father Alex. Di ba ba, no? But at least you celebrate. Because you should have something to remember. Ano sabi nila? You don't remember dates. You remember moments. You don't remember dates. You remember moments. Kung saan sasabihin mo, minsan nga,
Nung piyesta, ganito eh. Kailan yun? Hindi ko na maalala. Pero naalala mo kung ano nangyari. Di ba ba, anak? Oo. Misa ng Hermana si ganon. Kailan yun? Di ko na maalala. Di ba ba, anak? Pag tayo tumatanda, marami na tayo hindi naaalala. Di ba ba, anak? Malilimutin na tayo. Tanggapin natin. Malilimutin na tayo. Ano po? Nung minsan, pagkatapos ko ng misa, may nakangiti sa akin. Kinamayan ko. Sabi ko, sino ka nga? Sabi niya, si Father Baste. Oo nga pala. Pari nga pala ito. Nakalimutan ko. Ano po? Siya nga pala nagpapakumpisan sa amin. Aba, nakakalimot tayo. Habang ikaw ay may alaala, magpasalamat ka. Magdiwang ka. Hindi mo ba, no? Pero, sabi ng mga inchik, sabi nila, pag kayo daw ay 75, huwag na kayo maingay. Pag kayo daw ay 75, huwag na kayo maingay. Pag birthday nyo 75, huwag na kayo maingay. Kasi pag kayo nag-ingay, sasabihin daw ng mga anghel sa langit, ano namang ingay yan? Ano namang ingay yan? Ay, birthday. Buhay pa pala yan. Diba? Bigla kayong kunin. Ano po? Kaya pag kayo 75, tahimik na lang. Ano po? Sasabihin sa mga bisita nyo, huwag kayo maingay. Kumain na lang kayo. Wala nang videoke, wala nang videoke. Wala na sayawan. Kain na lang. Diba, anak? Huwag niyo masyadong maingay. Diba ba, anak? Pinagpapasalamat. At alam naman natin, tayo mga Pilipino, pag nagpapasalamat, pag tayo ay nagdiriwang, hindi mawala ang kainan. Di ba ba na? Kainan. Na kung saan ang iba sa atin mukhang pagkain lang. Di ba ba na? Pag tinanong mo, kumusta ang binyagan? Di masarap ang handa. Binyagan ng tanong, handa ang sagot. Di ba ba na? O kumusta ang fiesta ninyo? Kumusta ang misa? Ay nako, konti lang ang handa. Kasi naiiwan tayo sa kainan. Di ba ba na? Sa isang parokyang walang-wala talaga, sabi ko, gusto nyo nang tayo may celebration? Kanya-kanya tayong dala ng pagkain. Patlak. Patlak, magdala kayo. Para sa 2 tao. Para sa iyo at para sa isang tao. Magdala ka. Ano po? Ilan po bisita? Lahat. Kung sinong darating, lahat. Basta magdala ng 2 para sa 2 tao. Di ba ba? Alam niyo, meron talagang hindi nagdadala. Meron talaga. Pag taga-simbahan ng kausap mo, talagang merong hindi magdadala. Pero may siplak yun, may siplak. Gusto nung mag-uwi pagkatapos. Di ba ba? Totoo yun. 28 taon na akong pare, ganun pa rin ang mga tao. Kahit siyang parokya magpunta, saan ko galing? Gusto lang kakain. Ayaw mag-ambang. Ano pa? At yung mga walang dala, yan yung mga ikot ng ikot sa lamesa. Ay, nako. Ayan. Sila yan. Na hindi pa, nagbibihis pa si Father kasi basa ang damit. Gusto nila magsimula na. Father, bless the food. Ayaw nila ng mahabang prayer. Ano ba? Amen. Magsisimula na yan sa una. Ayaw nila ng paper plate. Bakit? Malambot malambot. Ayaw. Kaya dodoblehin yung paper plate, dodoblehin para maraming mailagay. Lahat sasandukin. Lahat. Pagsasama-samaan. Pati sabaw ng leche plan, ilalagay na. Bakit? Baka maubusan Di ba ba na? At kakain na yun. Dali-dali. Dali-dali. Habang kumakain ganyan, bilis-bilis, ano po,
titingnan yung katabi kung ano nakuha. At may nakuha yung katabi na hindi niya nakuha. Sasabihin niya, saan mo nakuha yan? Akala mo dinaya, no? Nanay, doon po, kararating lang, ay. Kukuha pa rin. Pagbalik, nakasimangot. Nanay, bakit? Wala na. Siyempre, pag dalawang tao lang yun, di ba? Wala. Ay, wala na. Masarap. Opo, nanay. Pwede pahingi. Ay! Ganyan. Masusuba ang tawag doon. Ano po? Ha? At pagkatapos ng kainan, may program pa, hindi na makasali. Bakit? Busog na busog. Nakahiyad. At sasabihin, hindi ako makahinga. Natural. Hanggang leeg ang kanin eh. Paano hihinga? Di ba ba na? Hindi makahinga. Nay! May laro tayo. Kayo na lang. Di ba na? O, ba't kayo natatawa? Alam nyo meron eh. Di ba ba na? Kilala nyo ano? Oh. At kahit hindi na makahinga, may dumating na dessert. Tatayo pa rin, kukuha pa rin, itutulak na lang ng coke. Kanina nakahiyaan, ngayon nakaub-ub. Nay, paano kayo? Nahihilo ako. Natural, nilason mo sarili mo eh. Di mo ba? Ano ibig ko sabihin? Hindi ibig sabihin ng pagdiriwang kainan. Ano po? Nagpasalamat ka. Anong pagdiriwang ang hinihingi sa iyo? Sapagkat hindi naman tayo pantay-pantay ang biyayang tinanggap. Di po ba? Bakit meron kang debosyon sa iyong patron? Dahil minsan meron kang hiningi, ipinagkaloob. Pinagpapasalamat mo ba? Alam ba ng anak mo, di ba? Na kung saan halimbawa, maraming ina na umiiyak dahil may sakit ang anak at naniniklod sa patron, di po ba na? At sabi, oh, pag gumaling po ang aking anak, di ba? Ito po ang gagawin ko. Ngayon, malaki na ang anak mo. Nakatapos na ng college. Hindi mo man lang nakwento sa anak mo kung ano ang kwento niya. Anak, hindi mo alam nung ikaw ay bata, ikaw ay nagkatipos, o kaya kung ano man ang sakit mo, na kung saan hiniling ko sa patron, kaya ka gumaling. Dapat alam ng anak para mayroon siyang dahilang magpasalamat. At tuwing nag-celebrate siya ng birthday niya, hindi yung nag-celebrate lang siya dahil sa edad. We don't count years. Hello? We don't count years. We celebrate moments out of thanksgiving. Kaya pag birthday mo, hindi ka nagse-celebrate dahil 65 ka na. Hindi ka nagse-celebrate dahil 85 ka na. Hindi. Nagse-celebrate ka dahil sa gitna ng iyong mga pagkukulang, hindi ka iniwan ng Diyos. Hindi ka iniwan. Na kahit tayo ay tinatamad, maraming beses tayo hindi nagsisimba, ang ating mga panalangin, dinidinig pa rin ng Diyos. Ang ating mga panalangin ay ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil alam ng Diyos at alam natin na mabuti ang Diyos. Ako po ay 65 na. Ano pa? 64. Magsi-65.
Yung aming kapatid, 65 ng kinuha ng Diyos. Ano pa? Nagreklamo lang yung sa sakit ng tiyan. Nagreklamo lang ng sakit ng tiyan. Dinala ang sarili sa hospital ng alas 9, alauna patay na. Hindi ko inabot. 65. Tinatanong ko sa sarili ko, hanggang kailan ba kami? Di ba? Paano yan ang panganay? Di ba? Pero ayon sa pag-aaral, typical lifespan of a Filipino is 71. 71. Sabi ni nanay, over na kayo, ano? 71. Di ba, ano? Pero ano sabi sa Biblia? Life is only 70, 80 for those who are strong. Yun ang nasusulat sa aklat ng awit. So, kung 71, naku, 5 years na lang ako. Di ba ba? No? Kung 80, at least 15 years. Di ba ba? No? 15 years. At tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin. Ito ang mukha ng 15 years. Di ba ba? Hindi ka na pwede mag-aksaya. Maiksi na lang yung 50, yung 64 nga, ang bilis eh. Yung pa kayang 15 years, nakuha po niya. Malapit na. Malapit na. Pero, habang tinitingnan ko kayo, kung malapit na ako, yung iba sa inyo mas malapit na. Di ba? Ayun naman ang totoo. Naintindihan po ninyo? Kaya ko yan pinapaalala. Huwag nyo nang sayangin ang mga taon ng buhay ninyo sa ano? Sa pagrereklamo. Sa pag-aaway. Huwag nyo nang sayangin ang inyong mga panahon sa mga bagay na walang katuturan. Di po ba? Huwag na kayo magagalitin. Magpasalamat na lang kayo. Ako, pag may umaaway sa akin, may mga umaaway, niningitian ko na lang. Di ba ba? At pag ayaw tumigil, sinasabi ko, mamamatay ka rin. Di ba? Bakit mo sisirain ang iyong kalooban na alam mo naman na maigsi lang ang buhay? Inuulit ko, baka makalimutan nyo. Narito tayo dahil nagpapasalamat tayo sa katapatan ng Diyos. At hari nawa, alam nyo ang kwento. Dahil pag walang kwento, walang kwento. Ngayon, hindi lang tayo nagpapasalamat, pinapakita natin ating pasasalamat sa ating pagdiriwang. Pagdiriwang. Mag-celebrate, huwag magtitipid. Di ba? Mag-celebrate. Ano po? Kung patlat, kung hiningi, good for 2, dagdagan mo, good for 5. Di po ba? Isipin mo mga Sharon. Oh, ha? Sadyang mayroong ganyan, hindi talaga magdadala yan. Ha? Isipin mo, at least, pinakain mo ang matatakaw. Di po ba? No? Di ba? Baka yan ang magdala sa iyo sa langit. Ano po? Pasasalamat, pagdiriwang, pagtatalaga. Ito ngayon ang mas mahirap. Yung pagtatalaga. Bakit mahirap ang pagtatalaga? Sapagkat sa pagtatalaga, inaatasan ka na ikaw ay magbigay. Magbigay. Ano po? Pag sinabing magbibigay, hindi naman palaging pera. Hindi palaging pera. Ano po ang basihan ng pag-unlad ng isang parokya? Ano basihan? Unang-una, mayroong pagdami na nagsisimba. Mayroong pagdami. Bakit nagsasara ang mga simbahan sa Europa?
sa Estados Unidos. Ngayon, mga kumbento nagsasara dahil wala na tao. Pero minsan, pag nagmimisa ka sa Europa, ang kasama mo nagsisimba, mga Pinoy, mga OFW, sila ang bumubuhay sa simbahan sa ibang bansa. Ano po? Pamantayan ng pag-unlad, merong pagdami ng nagsisimba. Dumami ba kayo? Ikalawa, dumami ang tumatanggap ng sakramento. Ibig sabihin, yung mga nagsisimba, mayroong nagpapabinyag, may nangungumpisal, mayroong nangungumunyon, di po ba? Basihan yun eh. Dumadami ba nangungumunyon? Ano po? Kasi maraming nagsisimba, hindi nangungumunyon. Bakit hindi nangungumunyon? Hindi nangungumpisal. Nakapila sila, nakaganon. Noong una, hindi ko alam yun kung ano yun. Akala ko sa bibig isusubo. Hindi pala. Hindi pala sila tatanggap. Magpapabless sila. Hindi ko alam kung meron dito. Ano po? Nakapila. Sa mayayamang parokya. Minsan sa Greenbelt, meron ganun. Hindi sila mangungumunyon. Mamano lang. Di ba? Bakit? Hindi nang umpisan. Bakit? Bakit kailangan pumilang? Sabi ko nung minsan, tinanong ko yung isa. Sabi ko, ba't mo kayo pumila? Hindi naman pala mga ngumunyon. Sabi niya, binabantayan ako ng asawa ko, Father. Pag hindi ako nangumunyon, ibig sabihin may kasalanan ako. Mag-aaway na naman kami pag-uwi. Para daw walang away, pipila daw siya sa komunyon. Kung alam ko lang, sasabihin ko, mayroon ako dito hindi na komunyon, no, nakapila lang. Para mag-aaway. Hindi ko ba na? Bakit nag-aaway? Ibig sabihin, mayroong hindi magandang ginagawa. Di ba? Pagdami na nagsisimba, pagdami na nakikinabang ng sakramento, mahalaga yun. Pangatlo, umuunlad, ang pamantayan ng pag-unlad ng parokya, ay dumadami ang nagsiserve. Madami nagsiserve. Hindi ka nahihirapang maghanap ng lektor, ng Eucharistic minister, ng choir. Hindi ka nahihirapan. Sapagkat yung mga tao, nagbibigay ng kailang sarili. Mahirap yung ang dami nagsisimba, wala ka makuha lektor. Walang gustong magbasa. Mahirap yung ang dami nagsisimba, walang gustong maging lay minister. Ang mga nagiging lay minister, matatanda lang. Sorry for the word, matatanda lang. Ano po? Kaya nakakatakot dito. Di ba? Baka mahulog sa hagdanan. Ayaw ng mga kabataan nagiging lay minister. Pang matanda lang daw. Bakit? At pag matanda ang lay minister mo, ang tagal bago makarating ni Kristo sa tao, di ba ba? Kasi ang bagal eh. Di ba? Totoo naman. Di ba? Ang katawan ni Kristo. Di ba? Kaya dapat sa kamay lang. Kasi kung sa bibig, mahirapan ka ang katawan ni Kristo. Ipapashoot pa eh, di mo ba na? Kaya pagdating ng Ash Wednesday, ayaw nila na mga lay minister matatanda. Bakit? Ang lalaki ng krus eh. Buong mukha, di mo ba? Ay, ayaw ko dyan. Di ba? Pero, pag sila ang inanyayahan mo mag-serve, wag na ako. Diba? Pero ang galing pumuna. Ay, yung ating lektor. Bisaya. Ay, yung ating lektor.
o mabagal. Ang daming dahilan. Ha? Yung isang pari, sabi niya, nirereklamo daw yung pari. Sabi niya, ikaw kaya magpari. Di ba na? Para matigil, di ba ba na? Oh. Wala man lang server sa dinami-dami ng nagsisimba. Di ba? Mahalaga. Ang panukatan ng umuunlad na parokya, dumadami nagsisimba, maraming nakikinabang na sakramento, may mga naglilingkod. Pang-apat lang ang pagdami ng koleksyon. Pang-apat. Alam po ninyo, bakit ka nagbibigay? Alam mo naman na kailangan ng koleksyon. Sorry ha, kailangan natin tanggapin, kailangan yan. May binabayarang kuryente, tubig, may binabayarang insurance, may pinapasahod, di po ba na? May binabayaran. Mahalaga ang hulog. Di ba? At nakikita mo yung pagtaas ng koleksyon na ano? Yan ay pangitain ng utang na loob. Because if you are nourished, you must support. If you are nourished, you must support. Nung ako po ay nasa Santa Maria Goretti, pagkatapos ng pandemic, ano po, ako naman kinukwenta ko lang magkano ang kailangan ko sa isang buwan. Magkano, pag sinuma ko lahat yung gastusin sa isang buwan, magkano? Kailangan ko lang 110,000 a month. Mabubuhay ng parokya. Pagkatapos ng pandemic, nakita ko, nakaka 120, 130 a month ako. So, buhay na, di ba ba? Dumating ang araw na wala na kaming koleksyon sa misa. Wala kaming koleksyon sa misa. Meron lang kaming donation box. Kaya yung mga dumadayo, nagugulat sila, ba't walang koleksyon? Di ba, no? Sinasabi ko, wala ko kaming koleksyon sa misa. Ihulog nyo lang sa donation box. Di ba, no? At pag naghulog ka ng barya, dinig-dinig. Sa susunod din na yung maghuhulog ng barya, dinig na dinig, di ba ba na? Pero, bago ako lumipat, sa loob ng 2 taon, wala kaming koleksyon sa misa. Bakit? Palatandaan ng pag-unlad ng parokya. Sabi nga ni Bishop Sok, to have enough is already a luxury. Kung sapat na, tama na. Di po ba? No? Tama na. Mahirap yung ang dami nagsisimba. Bibili ka ng ostya, bibili ka ng alak, ang koleksyon wala. Di po ba? No? Kailangan tumanggap ni Father ng labada. Ano po? Pag may mga sinampay na dyan, ibig sabihin, kulang ang inyong hulog. Di po ba? No? Tumanggap na ng labada si Father Alex. Hindi pwede. Naintindihan po ninyo? Pagdami ng tao, pagdami ng nakikinabang ng sakramento, dumadami naglilingkod, tumataas ang koleksyon. Panglima, alin? Yung mga nagsisimba, sila na mismo ang nangyayaya sa ibang tao na magsimba. Ano ang pagtatalaga? Nasaan kayo doon? Kayo po ba'y pamparami lang? Kayo po ba'y nakikinabang lang sa sakramento? Kayo po ba'y naglilingkod? Kayo po ba'y naghuhulog? Kayo po ba'y nagyayaya ng ibang tao na magsimba? Ang tunay na pagtatalaga ay bahagi ng pagkilos para sa pag-unlad ng parokya. Ngayon, dahil nadinig nyo yun, alam nyo na kung anong inyong mga utang, no? Ha?
Hindi pwedeng simba lang kayo ng simba na hindi kayo naglilingkod. Hindi pwede. Dapat tinatanong nyo si Father, Father, sa anong pamamaraan ako pwedeng maglingkod? Merong matanda doon sa aming parokya na kung saan ang bahagi ng kanyang paglilingkod, pinupunasan niya ang upuan, yung pews kung saan siya nakaupo. Yun lang kaya niya. Yun lang kaya niya. Sa akin, sapat na yun. Kasi alam ko naman na mahirap si Lola. Kailangan niya maglakad ng malayo para makapagsimba. Sapat na. Meron kang paglilingkod. Marami sa atin malusog, hindi naglilingkod. Minsan mag-request si Father, pahirapan pa, hindi po ba na? Pahirapan pa. Ang pagtatalaga ay nakikita sa ating pakikibahagi sa ating parokya. At aking pakiusap sa kabataan, huwag niyong antayin na kayo tumanda bago kayo maglingkod. Kasi hindi mo alam kung ikaw ay tatanda pa. Hello? Yung matatanda, pwede nilang sabihin, minsan akong naging bata. Di po ba, no? Pero yung mga bata, hindi nila pwede sabihin, pagtanda ko na lang. Bakit? Hindi sila siguradong sila ay tatanda. At yan ang kailangang maintindihan ng maraming kabataan ngayon. Na hindi karapatan ang pagtanda. Kaya hindi mo dapat sinasayang. Minsan lang tayong naging bata. Minsan lang tayong naging binata, dalaga. Minsan lang tayo na naging malusog. At pagkatapos niyan, pahina na tayo ng pahina. Ang pagtatalaga ay pagkakaloob ng sarili. Dahil kayo ay nagpapasalamat at bahagi yan ng aking pagdiriwang. Anong sinasabi ng mga pari pag kami nagmimisa? Tinatandaan namin, this might be my last mass, my only mass, and my first mass. Araw-araw yun. Sapagkat bukas, hindi namin alam kung makapagmisa pa kami. Nung Martes, naglibing kami na 2 pari sa Bataan. Yung isa, 59 years old. Yung isa, 43 years old. Yung isa, 5 taong una sa akin sa pagkapari, pero 5 taon siyang mas bata sa akin. Yung isa, estudyante ko. Inordinahan lang siya noong October last year. Ni hindi naka-1 taon. Sino magsasabing mamamatay siya habang nagmimisa na tumba? Di po ba, ano? 2 pari inilibing. Kaya ang obispo umiyak. Bakit? Namatayan ka. Sa 1 taon niyang katatalaga lang niyang obispo. Sa 1 taon, 4 na pari agad ang namatay. Mabuti kung madaling magpalit ng pari. Nakuha po niya? Hindi. Madaling magpalit ng lektor. Madaling magpalit ng Eucharistic minister. Pero ang pari, hindi. Kaya tuwing nagmimisa kami, inaalala namin ito, this is my first, my last, and only Mass. This is the way we celebrate. This is the way we express our thanksgiving. And this is the way we consecrate ourselves. Pasasalamat, pagdiriwang, pagtatalaga. Ano po? We consecrate ourselves because we are grateful. Nagpapasalamat tayo. Naintindihan po ninyo? Kasi kung wala naman dahilan para magpasalamat, walang dahilan para magtalaga. Hanggang kailan? Hindi ko alam.
Tanging Diyos lamang nakakaalam. 2022, na-stroke ako. Completely paralyzed. Alam ni Father Alex, September 17, 2022, 2 days before my sacerdotal anniversary, meron ng handa. Kung kailan sinabi ng doktor, very healthy ka, Father, very healthy. Ang ganda ng blood test, healthy. O stroke. Di ba? Anong palatandaan? Anong pangit? Wala. Wala. Dahil wala talaga nakakaalam. Di ba? Kaya habang ikaw ay humihingi ng ganyan, pasalamat ka. Pag nakaamoy ka ng utot, baho. Pasalamat ka. Wala kang COVID, di ba ba? No? Nakakaamoy ka eh. Di ba ba? No? Di ba? Pag kumakain ka, ayaw mo yung ulam, masyadong maalat, pasalamat ka. Meron ka pa panlasa. Di ba ba? No? Di ba? Ang daming dahilan para magpasalamat. Paano mo ipinapakita ang pasasalamat? Ang pagtatalaga ng sarili. Di ba ba? Maglingkod. Ano po sinasabi ko sa mga patao? Hindi tayo nagbibigay dahil mayroon tayong sobra. Nagbibigay tayo dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Hello? Hindi tayo nagbibigay dahil tayo mayroong sobra. Kaya huwag niyong aasahan na magbibigay lang kayo pag may sobra na. Hindi kayo magkakasobra. Pero yung mga nagbibigay, hindi kinakapos. Inuulit ko, hindi kayo nagbibigay dahil kayo ay may sobra. Sapagkat talagang hindi darating ang araw na magkakasobra kayo. Pero yung mga nagbibigay, hindi kinakapos. Kung naalala nyo, sa lumang tipan na kung saan hiningi ni Elijah sa isang balo na siya'y pakainin, ano sabi ng balo? Wala na po kaming tinapay. Ito na lang ang nahuli. Ang langis, ito na lang. Ito na ho ang huling kain naming mag-ina. Ano sabi ni Elijah? I-serve mo. At dahil sinerve niya, hindi yung sobra, yung para sa kanila, ano sabi sa kwento? Kahit kailan, hindi naubos ang laman ng tapayan. Ibig sabihin, naging sapat. Naging sapat. Pag sasabihin mo, saka na ako magsiserve pag may oras kayo, may oras ako. Hindi ka magkaka-oras. Tandaan po ninyo. Baka pati yung natitira mong oras, kunin sa'yo ng Diyos. Diba? Yung sasabihin, ay, naku, ayoko mag-serve. Pagod ako, gusto ko magpahinga. Baka bigyan ka ng tuloy-tuloy na pahinga. Di ba ba? Ano? Subukan ninyo. Di ba? Di ba palaging biro? O sa ano pamamaraan kayo gustong mamatay? Meron bang gusto ditong nadaganan ng building? Meron ba? Taas ang kamay. Ha? Namatay, kumakain sa Jollibee, nadaganan. Halimbawa, di ba, no? Sa Sarangani, gumuho yung building ng Jollibee, di ba ba, no? Oh, napanood niyo yun. O sino sa inyo gustong mamatay, ha? Nadaganan? Taas ang kamay. Nasusunog. Nasang kasaan. Ano pa? Nalulunod na lang, nalulunod. Ayaw din. Anong gusto nyo? Bakit? Piling nyo, hindi kayo mamamatay. Ha? Anong gusto ninyo? Katulad kayo ng iba. Gusto nila pag sila'y namatay, natutulog. Kunin sana ako ni Lord habang natutulog. Bakit? Para wala nang hirap, no?
Oh, yung nagising ka, nasa impyerno ka na. Di ba? Hindi ka nga naghihirap. Sa impyerno ka man nagising, di ba ba na? Ha? Gusto lahat, kunin sila ni Lord habang natutulog. Kaya anong problema? Sa misa may namamatay na. Oo, sa misa namatay. Natutulog eh. Kinuha ni Lord habang natutulog. Kaya pag nagmimisa sila Father Alex at nakita ka na nga, ang panalangin niya, Lord, kunin mo na yan. Di ba? Ano? Gusto natin walang hirap. Kaya hindi tayo makapagtalaga dahil ayaw natin ng sakripisyo. Di ba ba? Hindi naman kailangang araw-araw ako magbasa. Hindi naman kailangang araw-araw, hindi naman ikaw si Father. Ako po ninyo, hindi naman lahat ng misa ikaw. Pero mahalaga, meron kang pagtatalaga. Ano po? Hindi yung pagdumadaan ng collection box dyan. Hindi ka naghuhulog, kinakalog mo lang. Para kunwari, tumunog, di po ba? Ano? Oy, merong ganun, alam ko yan. Ano po? Ha? Pag dumaan yung collection box, kinakalog. Kunwari, may hinulog, di po ba? Ano? Oy, kita ni Lord yan. May utang ka. Di ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Bakit tayo nagpapasalamat? Bakit tayo nagdiriwang? At bakit kailangan natin magtalaga? Ang pagtatalaga ay isang pamamaraan ng pasasalamat, pagdiriwang. Sa anong pamamaraan? Sa ating mga paglilingkod. Ano pa? Kaya, bago lumabas, magpalista. Ano pa? Kung gusto nyo lektor, commentator, lay minister, choir. Yung choir, yung may karapatan lang. Di ba ba? Yung may karapatan lang. Yung iba kasi, wala naman talagang karapatan. Gusto choir. Nakapunin niya. Oh. Yung unang parokya ko, ang kumakanta sa umaga, matatandang dalaga. Ano pa? Matatandang dalaga. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, silang choir. Ano pa? Ang tawag ko sa kanila is Spice Girls. Ano pa? Ano pa? Inabot niyo yun, di ba ba? Mga Spice Girls. Ano? Sa Tagalog sila nagdulot ng pait sa aking buhay. Kung tumagal ako doon, santo na ako. Dahil matatanda na, mabagal na lahat ng kanta. Dapat ang misa sa umaga, 35 minutes lang eh. Naku, kami isang oras ng isang oras. Kasi, ang haba ng kanta. Ano ba? Habang buhay ko na isi-share ito. Ano pa? Pag bell mo ng ganyan, ting! Maliit lang parokya na simbahan mo, maliit lang. Ano pa? Paghakbang mo, altar na. Ano pa? Ting! Uhubo pa. Mga barado na lalamunan eh. Kailangan pang itapat sa mic. Tapos bibirada na. Buksan ang langit puso. Ay, grabe. Minsan may appointment ako, sabi ko, buksan nyo na, kanina pa ako dito. Naku, nagalit. 3 araw akong walang choir. Matampuhin matatanda nagtampo. Napagalitan ako ng kura paro ko, sabi, hanapin mo sila, hanapin mo. Ang mga nawawalang tupa. Inis na inis ako na pinapahanap sa akin. Nakita ko sa tindahan, Nay, hindi kayo nagsimba. Hindi ka umakanta. Ay, dumating ang pamangkin ko. Sinungaling. Ayaw nyo lang magsimba. Puro ganon. Kasi naman, Father, nilalait mo kami. Hindi ko kayo nilalait.
Itama nyo lang sa tono. Ano sabi ng isa? Hindi ka pa pari, choir na kami. Ang hirap nung gano'n, may karapatan, di ba ba na? Hindi ka pa pari, choir na kami. Di hanggang kamatayan kami, di ba ba no? Kung sino mauna sa amin, di ba? Oo, buti lang, nalipat ako, di ba ba na? Naubos din naman sila. Di ba? Di ko alam kung sino nagmana, di ba ba na? Oo. Ay, sino kolektor mo? Matanda rin. Ang yumaong si Aling Kuring, 1 to 1 to 1 to 1 to. Alam nyo, 22 lang na nagsisimba sa umaga, 22. Bilang na bilang ko yan, 22. Nakakalat pa yan, ayaw pa niyang magtabi-tabi sa harapan. May kanya-kanyang upuang nabili yan, 22. Sumayin niyo ang Panginoon, 5, 10, 15, 20, 20. Oh, kompleto kami. Oh, 5, 10, 15, 20, 25. Oh, may 3 dayo. Oh, di ba? Si Aling Kuring. Holdapper yun, holdapper. Ano holdapper? Hindi yun naaalis na hindi ka naghuhulog. Kasi alam niya, maliit lang ang koleksyon. Aantayin ka talaga niya, aantayin ka talaga. At pag ikaw ay tumungo, kunwari ikaw ay nagninilay, susundutin ka nun. Nay, nagagalit ang mga tao, sinusundot nyo. Ano sabi niya sa akin? Di ka pa pinapanganak, kolektor na ako. Kaya pala hindi umuulad yung simbahan namin. Di ba? Ha? Huwag naman ganyan. Di ba ba? Huwag naman. Di ba ba? No? Kung wala kayong boses, huwag kayong sumama sa choir. Di ba? Pero lahat ay mayroong pagkakataong maglingkod. Lahat mayroong pagkakataong magtalaga. Naintindihan po ninyo? Huwag kayong mamamatay na hindi kayo nagtalaga. Dahil kahit anong wisik sa inyo ng tubig, ay wala. Walang mangyayari sa inyo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Magpasalamat, magdiwang, magtalaga. Di po ba, no? Nagdiriwang tayo na 75 years ng ating pagiging parokya. May dahilan tayo para magpasalamat. May dahilan tayo magdiwang. Di ba? Kaya may dahilan tayo magtalaga. Ano pa? Kung hindi mo kaya, yung anak mo, anak, maglingkod ka naman. Di po ba? Anak, maglingkod ka naman. Ako po ang bagong vocation director ng Holy Apostles. O, kung may anak kang magaling, matalino, mabait, madasalin, sabihin mo, anak, magpari ka naman. Diba, ano? Magpari ka naman. Diba? Huwag niyong antayin tumanda ang mga pari. Kaya mabagal na. Diba? Huwag kayong magre-reklamo matanda ang pari, ha? Kung hindi kayo nagbibigay ng pari. Nakuha po niya. Pag tumingala ka ganyan, may pundi, oh, may pundi. Father, may pundi. Ibig sabihin yan, kulang ang hulog ninyo. Ano po? Diba, no? Maiksi lang ang buhay. To whom much is given, much is required. To whom more is given, more is required. Hindi pwede. Sabi nga ni Mother Teresa ng Calcutta, walang sino mang mahirap na walang pwedeng ibigay. Dahil walang sino mang mayamang-mayaman na walang pwedeng tanggapin. Sana po ang kwento ng parokya ay kwento ng pasasalamat, pagdiriwang, at pagtatalaga. Ano po? Magpalit man ang pari, talaga naman nagpapalit ang pari. Di ba ba, ano? At least meron kayong sariling kwento. Sapagkat pag walang kwento, walang kwenta. Ano po? Ano ang kwento mo? Ano po?
8:40 na. Tama na, di ba ba anak? Maliwanag naman, di ba ba anak? Meron po bang tanong? Sinong gustong kunin na ni Lord mamaya? Ha? Maglingkod ha? Wala pong tanong? Ay tayo magdasal na sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Magwukol tayo na ilang saglit ng katahimikan at kayo mismo humingi sa Diyos ng inyong mga pangangailangan. Ama namin pagmahal, dinudulog ko po itong iyong mga anak. Taglay ang pasasalamat sa biyaya at pagdiriwang na kailang parokya na umabot sila ng 75 years. Salamat sa maraming kwento. Salamat, Panginoon, sa mga naglilingkod sa parokyang ito. Ang mga naglilingkod ngayon, ang mga naglilingkod noon na pumanaw na, nawa po'y suklian ninyo kailang mga kagandahang loob. Nawa po ang bawat isa, Panginoon, ay kalugdan mo. Pagkaluban mo ng pag-iingat, ilayo mo sila sa lumang uri ng kapahamakan. Nawa po'y patuloy silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man sa kanilang may karamdaman. Nawa po'y pagkaluban mo sila ng kagalingan. Gabayan mo silang lahat sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man sa kanilang may pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Kayo po ang higit na nakababatid sa kanilang mga pagdulog, kayo na po ang magkaloob, Panginoon. Kung ano man ang makabubuti, makababanal, makauunlad ng kanilang mga pamumuhay. Nawa po sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo,